Hello mga ka-parent! Nanonood tayo ng vlog ni Tito Herns TV, yung asawa ng kapatid ni Pugong Biyahero. Pero kahit nanonood tayo ng TV, syempre aasikaso tayo ng ating mga alaga kasi naghihintay na yan. Kaya magpiprepare ulit ako ng pagkain nila ngayon at syempre kailangan natin silang handaan ng pagkain kasi naghihintay na yung mga yan. Andito na si Bokjo. Si Molly naman, ayan. Tulog na si Molly. Hi, Molly! Ayan. Si Molly naghihintay ng kanyang pagkain. At si Anshi nandito din. Ayan, o. Ayan si Anshi. Tulog si Anshi. Ito naman si Bokjo. Ayan. At kahit tayo ay nanonood ng TV, ay kailangan natin mag-prepare ng pagkain ng mga alaga. So, tara at samahan niyo ako. Maghahanda tayo ng pagkain ng aking mga doggy at baka sakaling may makuha din kayong idea para sa pagpapakain nyo ng inyong mga aso. Kasi ako talaga iniiba-iba ko ang pagkain ng mga aso. Pero minsan, pinapakain ko din sila ng pure na dog food. Pero kadalasan talaga ay hinahalo-halo ko. Minimix ko yung aking pinapakain, nilalagyan ko ng gulay, kanin at dog food. Iminimix-mix ko talaga para iba-iba ang kanilang pagkain. Alam nyo guys, habang nagsasalita ako at nagbablog, nakapanood sa akin si Bokjo. Ayan o. Tinitingnan talaga yung pagbablog ko. Sanay na sanay ito mga pag nagbibideo. Ayan, nakapanood rin sa akin. At para sa kanilang pagkain for today, ay meron akong inihandang kalabasa at meron ako ditong 6 na hotdog. Ayan ang pagsasamahin ko para isasama ko sa pagsasaing para sa kanilang pananghalian. At habang tinatanggalan ko ng balat itong ating hotdog ay magpapasalamat muna ako sa nagpadala ng pambili ng pagkain para sa aking mga alaga, lalo na kay Anshi. Salamat kay Miss Ann ng Taiwan. Nagpadala po siya ng 1K para kay Anshi at iyon nga ay ibinili ko ng kanilang mga pagkain. At ganoon din kay Miss Mariel, nagbigay siya ng 2,000 para pambili naman ng dog food sa aking mga alaga. Thank you very much at more blessings sa inyong dalawa. At ganoon din po, salamat sa mga nanonood na hindi nag-i-skip ng ads para sa aking mga alaga. Kasi yung ads na inyong pinanood ay malaking tulong po para sa aking mga alaga para maibili ko ng kanilang mga pangangailangan. Kasi mayroon din po akong mga ampon, mayroon akong ampon na aso at itong aking ampon na pusa. Every time na may pumupunta ditong pusang ligaw, inaampon ko po talaga. Kasi nag-aalala po ako sa kanila na baka kung pababayaan lang sila sa kalye ay masagasaan po sila ng mga sasakyan. Kaya kapag mayroong pusang naligaw dito sa amin, talagang inaalagaan ko na at dito lumalaki na. Katulad niya si Mimi nang napunta yan dito sa amin ay napakaliit pa niya at feeling ko ay dumedede pa siya sa kanyang nanay. Kaya nung napadpad siya dito sa amin ay inalagaan ko na talaga siya at hindi ko na hinayaan na siya ay magpagala-gala sa kalye. At ayan nga, meron na rin siya ngayong mga anak. Nagkaroon siya ng 5 anak pero 4 na lang yan ngayon kasi nadaganan niya yung isang baby noong bagong panganak pa lang siya. At yun nga, pagdating ko galing pagsimba ay patay na yung isa. Ayan, at malalaki na rin ang mga anak ni Mimi. Malapit ko na yung i-vitamins at i-deworm ko na din. Kaya dagdag na rin yan sa aking paglalaanan ng budget. Mga 2 weeks from now ay kailangan ko na silang ilagay sa cage para hindi sila makakalayo kasi nakakalakad na baka kung saan dalahin ng kanyang nanay. So kailangan natin ilagay muna sa cage. Siyempre pag nasa cage ay kailangan natin lagyan ng cat litter para hindi magkalat ng dumi. Ayan, at natapos ko ng balatan itong ating mga hotdog. At syempre nauna na naman itong aking alagang si Mimi. At hihiwain ko na ito ng maliliit para mas madaling maluto. At habang ipiniprepare ko ang pagkain ng aking mga aso ay ayan, at itong aking alagang pusa ay panay ang kalabit sa akin. Kaya syempre bibigyan natin yan ng kabahagi. Swerte daw pala ang pusa kapag meron tayong alaga at saka nagtatanggal daw ito ng bad energy sa ating tahanan. So, kapag meron kayong pusa, mahalin nyo at alagaan ng mabuti. Meron kasing iba na ayaw ng pusa kasi yung dumi, mabaho talaga. Mabaho ang dumi ng pusa. So, meron talagang ayaw ng nag-aalaga ng pusa. Tapos, meron pang mga tao na takot sa pusa. Inikilabutan sila sa pusa. Hindi ko alam kung bakit.
Takot sila sa pusa, ay napaka-cute naman ng pusa, 'di ba? Lalo pag yung mga baby, napaka-cute. At nakakatanggal din ng stress, lalo pag yung pusa ay napakalikot, yung mahilig maglaro, nakakatuwa talaga ang mga pusa. Kaya dito sa amin, kapag may mga sumasampit na pusa, inaalagaan ko na lang. Bukod sa sabi nila, swerte daw, natatakot din ako na baka sila ay masagasaan nga sa labas. Ayan, natapos ko nang hiwain ang ating hotdog at ang ating kalabasa. Ilalagay ko na ito sa lulutuin kong kanin. Isasama ko na sa pagsasaing para sabay silang naluluto. At the same time ay habang naluluto yung kanin ay nagkakaroon ng lasa. Kasi maalat yung hotdog. Yun ang dahilan kaya hindi ko pwedeng ipakain sa kanila ng pure hotdog lang. Kaya kailangan isasama ko sa pagsasaing para yung lasa ng hotdog ay hahalo sa kanin. At muli po ay salamat sa mga nanonood na hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong yon sa aking mga alaga. At kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng video ay paki-like and share naman po. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel ay subscribe na kayo sa aking channel at pindutin niyo yung bell notification para updated kayo sa lahat ng mga i-upload ko pang mga videos. Ayan, luto na ang ating kanin na may kalabasa at hotdog. Ang ganda ng kulay, naging kulay pink yung ating kanin. Alam mo yung napakabango po nung kanin na niluto ko. Nagsama yung amoy nung luto ng kalabasa, kanin at saka yung hotdog. Kaya sa amoy pa lang masasarapan na yung aking mga aso. At syempre tatanggalin muna natin sa kaldero dahil mainit pa yan, papalamigin muna natin. Kaya kailangan natin muna ihang yung kanin para mas madaling lumamig kasi yung aking mga aso ay naghihintay na naman kapag nagpe-prepare ako ng pagkain ay talagang nagliligalig sila. Ayan, naaamoy na kasi nila yung mga pagkain na aking inihanda kaya maingay po yan. Kaya kapag naghahanda ako ng pagkain nila ay kailangan ko talagang bilisan kasi kung hindi maririndi talaga ako. 6 kasi ang alaga kong aso, 4 na Shih Tzu, isang Aspin at saka si Tokyo yung Husky na napakaligalig kapag naamoy na niya na maghahanda ako ng pagkain. May tatahol na isa at kapag may tumahol na isa, sunod-sunod na yan. Lahat na sila ay tatahol. Kaya napakaingay ng bahay habang nagpiprepare ako ng pagkain. Ayan, at syempre hindi natin kakalimutan yung dog food. Ihahalo natin sa kanin para lumambot. Habang mainit pa yung kanin, ihahalo na agad natin yung ating dog food para mas madaling lumambot. At para hindi dry na dry yung kanilang pagkain, nilagyan ko nga pala po yan ng malinis na tubig para hindi tuyong-tuyo yung kanilang pagkain at madali kong mahalo yung kanin kasi 'di ba medyo buo-buo yung kanin kaya nilagyan ko ng tubig para mas mabilis ko siyang haluin. Ganito po ako mag-prepare ng pagkain ng aking mga aso. Talagang kinakamay ko talaga para naaamoy nila ako kapag sila ay kumakain. Kasi syempre, di ba nahawakan ko yung kanilang pagkain. Gusto ko naaamoy nila ako. Isang way ko din yun para paamuin yung aking mga alaga. Kaya kinakamay ko yung pagpiprepare ng kanilang pagkain. Pero malinis naman po ang aking kamay. At kailangan na talagang bilisan kasi ayan at nakapila na talaga at hinihintay na yung kanilang mga pagkain. Kaya kailangan kapag magpiprepare ng pagkain, naka-ready na yung kanilang pakainan para hindi sila naiinip. Ganito ang madalas kong ginagawa sa pagpiprepare ng kanilang pagkain. Hinahalo-halo ko ulam, gulay, kanin at dog food para nasasanay silang kumakain ng dog food, kanin, gulay at ulam kasi kapag pure dog food ay nagsasawa sila. Hindi ko rin sinasanay ng pure na kanin kasi nag-iiba yung kanilang poops. At kapag naman ay purong ulam, ay mamimihasa sila at baka wala akong ipang-maintain sa ganun kamahal na pagkain. So, kailangan gagawa din ako ng paraan para sa pagkain nila na medyo mura pero masustansya. Anshi, dito, dali. Mm. Mm.
Ayan, katulad po ng ganyan, may mga pagkakataon na hindi nila gusto yung pagkain aking inihahanda. Kaya gagawan ko pa po yan ng paraan para sila ay kumain. Kasi hindi naman pwedeng pabayaan na kapag ayaw kumain ay pababayaan na lang na hindi siya kakain kasi baka magkasakit. So, kailangan natin gumawa ng paraan. Ayan lang mga ka-far parents, sana ay huwag kayong magsawang manood ng aking mga isinishare na videos. At kung may mga suggestion din kayo para sa mga pag-aalaga ng aso, comment down below na lang kayo para meron din akong matutunan sa bawat comment ninyo. At kung nagustuhan nyo naman ang aking video for today, ay please like and share naman. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay subscribe na po kayo at pindutin nyo lang yung bell notification para updated kayo sa lahat ng mga i-upload ko pang mga videos. Thank you for watching. Until my next videos at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Thank you for watching.